ang tunay at ang totoong Black Bull, ang Kijin form ni Captain Yami Sukehiro. Ang napakalakas na form ni Yami na napakadaling winantap ang isa sa clone nitong si Lucius Zografes, isang abilidad na nakuha niya sa pamamagitan ng isang bagay na ipinadala ni Ryudo Ryuya kay Ichika, isang kapangyarihan na walang kahit na sino sa loob ng Yami clan ang nagawang ma-achieve, isang abilidad na tanging si Yami Sukehiro pa lamang ang nakakakamit. What is up you guys? It is the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay natin ang napakabago at mainit-init ng chapter 374 ng Black Clover. Huwag niyo din kalimutang mag-iwan ng like, unsubscribe at i-ring ng bell button para automatic ma-notify kayo agad pag release natin ang susunod na chapter. Pero dahil alam kong napakatagal nyo na itong inaantay guys, huwag na natin patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay nag-appear na nga itong si Nak at kaharap niya na ngayon ang kanyang yumaong kapatid na si Morgan. The only difference is that nasa paladin form na nga siya ngayon. Kahit nagulat at hindi makapaniwala itong si Nact, wala na siyang choice. Una niya nang pinarioritize ang kapakanan ni Yami dahil napaka-heavily injured nga nito. Napakalalim at napakasama ng tama nitong si Yami matapos nga siyang tamaan ng slash nitong si Morgan gamit ang kanyang dual sword na ang isa ay ang light sword at ang isa naman ay ang dark magic sword. Dito din ay agad na nakita ni Ichika na masama talaga ang kalagayan ng kanyang kapatid. Subalit dahil nga nasa scene din naman ang isa sa mga clones ni Lucius Zografes, pumasok agad sa isip nitong si Nak na hindi sila nito bibigyan ng kahit na konting oras para makarecover. Napapatayin agad nito si Yami habang hindi pa nito kaya pa man lamang gumalaw. Kaya hindi na siya nag-alinlangan, ginamit niya na agad ang kanyang full capacity habang kinakausap si Gallus, si Canis, si Felis at si Equus na kailangan na daw nilang mag-go all out. At hindi na nga nagtagal ay ginamit na ni Nak ang kanyang mana zone Dark Prison Hunting Ground. Habang nagsistretch ang napakaraming mga kamay na gawa sa shadows, binalot niya sa loob ng isang barger ang paladin na version nitong si Morgan at ang isa sa mga clone nitong si Lucius. Habang nangyayari ang pag-engage nitong si Nak sa combat ay sinigawan din niya si Ichika na gagawin niya ang lahat para i-occupy at para maging busy ang dalawang ito sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya naman for the meantime, habang hindi pa daw nakakalabas ang dalawa sa ginagawa niyang atake, ay kailangan niyang gawan ng paraan ang sitwasyon ng kanyang kapatid na si Yami. Habang sinasalo pa nga itong si Yami gamit ang ilan sa kanyang mga shadow hands para hindi mapasama ang bagsak nito. Makita natin dito na talaga ang sama ng lagay ni Yami at naiisip pa nga niya na nag-hallucinate siya dahil nakikita niya itong si Ichika habang tumatagas at nagsusuka siya ng napakaraming amount ng dugo. Pero at some point, na-realize ni Yami na ibang nararamdaman niya. Ito ang tunay at ang literal laki ng kanyang kapatid na si Ichika, kaya naisip niya na hindi ito hallucination. Nandito talaga si Ichika sa Clover Kingdom. Habang ginigising ni Ichika ang kanyang kapatid at pinapanatili itong conscious at gising dahil baka nga naman bigla na lamang itong makatulog at hindi na muling magmulat pa, tinatanong naman ni Yami itong si Ichika kung paano siya nakarating sa Clover Kingdom. Sinagot naman ni Ichika na sa pamamagitan ng isa sa mga member ng Black Bulls ay nakateleport at nakapunta sila sa Clover Kingdom galing sa Land of the Sun. Habang dito ay natutuwa pa nga itong si Yami dahil dito niya na-confirm na buhay pa talaga si Asta dahil inaakala ng lahat na patay na nga ito matapos niyang biglang mawala matapos siyang atakihin ni Lucius Zografes at ng paladin form ni Sister Lily. Humihingi dito ng tawad si Ichika kay Yami dahil inamin na nga sa kanya ni Ryu na hindi talaga itong si Yami ang nag-annihilate ng buong Yami clan kung hindi itong si Ichika talaga mismo. Ang natatanging ginawa lang nitong si Yami ay ang patayin ang kanilang nagra-rampage na tatay at ang lahat ng entire clan maliban sa tatay nilang yon ay inannihilate at minasakar talaga ni Ichika. Although not intentionally, pero si Ichika talaga ang may kasalanan nun at hindi ang kanyang kapatid na si Yami. Pero despite that, si Yami pa rin ang sumalo ng lahat ng kasalanan at ang krimen, ang lahat ng galit and hatred ay lahat itinuon nila kay Yami Sukehiro na dahilan kung bakit kinailangan niyang umalis ni Yami sa Land of the Sun kaya napadpad siya ngayon sa Clover Kingdom. Upon realizing this mistake, malungkot at nagsisisi talaga itong si Ichika dahil ginawa lang naman ni Yami ang lahat ng yun para sa kanya. Subalit itong si Yami, sinabi kay Ichika na wala siyang kasalanan, hindi niya kailangang problema dahil doon. Dahil nagawa naman daw sila ng plano ni Ryu. Dito ay nagkaroon ng flashback sa kung ano ang nangyaring pag-uusap sa gitna nilang dalawa ni Ryudo Ryuya bago pa siya umalis at mag-depart mula sa Land of the Sun. Sinabi nitong si Yami kay Ryu noong bata pa lamang sila bago nga siya umalis sa Land of the Sun na hindi kailangang mag-worry at mag-alala nitong si Ryudo Ryuya kay Yami dahil alam naman niya kung anong kanyang gagawin dahil kahit aalis siya, mas lalo pa siyang magiging mas matigas
at mas malakas sa gagawin niyang paglalakbay. Iniwan din niya kay Ryu ang responsibilidad na alagaan ng kanyang nakababatang kapatid na si Ichika at sinabi din niya na babalik din siya sa Land of the Sun kapag si Ryu na ang shogun. Na sinagot naman ni Ryu na mag-iintay silang dalawa ni Ichika sa pagkakataong yun. Nang dahil sa nakita at na-realize nitong si Yami na inalagaan talaga ni Ryu si Ichika, sa isip-isip niya ay napakatindi ng pagpapasalamat niya kay Ryu. Subalit ito namang si Ichika nag-aalala pa rin sa kanyang kapatid dahil napakalalim at napaka-vital ng mga sugat na naidulot ng atake ni Morgan sa kanya. Buti na lamang parabang na-foresee na nitong si Ryuya ang mangyayari. Kaya naman nag-iwan nito ng parabang isang emergency action, emergency plan para sa pangyayaring ito. Ito ay walang iba kung hindi ang isa sa mga Demon Soul Pill, ang mga ginagamit na drug ng mga nasa Yami clan na nagbibigay sa kanila ng extreme na power. Subalit hindi nila ito magawang makontrol, kaya nagkokos ito ng kanilang pag-berserk. Dito ay nagtataka at nag-aalinlangan pa nga itong si Ichika na ibigay kay Yami ang drug dahil iniisip niya na maaring mag-cause din ito ng berserk ng kanyang kapatid. Dahil ito nga ang dahilan kung bakit na-annihilate at na-massacre ang buong Yami clan dahil hindi niya na-control ang kanyang sarili. Subalit ito namang si Yami, napatawa pa habang sinasabi na ito daw pala ang gustong mangyari ni Ryu at pinagkakatiwalaan din niya ng napakatindi itong si Ryuya. And isipin nyo din guys, hindi ito ibibigay ni Ryu kung alam niya na hindi ito makokontrol ni Yami. Dahil unang-una sa lahat alam natin na meron siyang foresight at siguro nakita niya na magagawa itong makontrol ni Yami kaya ibinigay niya talaga ang pill kay Ichika. Walang pag-aalinlangan, kinain at nilunok nitong si Yami ang Demon Soul Pill. Sa pagkakataong ito ay tumakbo sa isip ni Yami ang tungkol sa binanggit ng kanilang tatay na sa pamamagitan daw ng Demon Soul Pill na nasa loob ng Yami clan, lumalakas daw ang impulse nila na pumatay. Pero ang katotohanan naman talaga, hindi talaga yon nakadirect sa pagpatay. Dahil nagagawa lamang itong i-enhance ang lahat ng physical abilities kaya nagiging berserk ang mga gumagamit nito at nawawala sila sa control. Dito rin na-confirm na sa lahat ng mga Yami clan members, walang kahit na sino ang nagawang makontrol at mamaster ang Demon Soul Pill. Kaya naman pumasok sa isip nitong si Yami, paano na lamang kung magawa itong makontrol habang naibibigay ang lahat ng boost and power up na kaya nitong i-provide. Dito din ay nagulat na lamang si Ichika dahil napakabilis daw at napaka-explosive ng boost sa kanyang healing at sa kanyang power. Hindi lamang yon, maging ang kanyang level ng Yoryoku ay napakataas na ngayon. Kung nalilito kayo guys, ang Yoryoku ay pareho lang ng mana. It's just that pagdating sa Land of the Sun, tinatawag nila ang mana ng Yoryoku. Pero sa loob naman ng napakagandang nangyayaring ito, bigla naman ngayong nakatakas at nakagawa ng butas ang isa sa mga clone na Lucius Zogratis upang makatakas mula sa mana zone, dark prison hunting ground nitong si Nact. Dito din ay sinabi pa ng clone na ito ni Lucius na hindi pa man lamang daw niya nababate itong si Ichika na ang kapatid niya ni Yami. Pero too bad, ito na din ang kanilang pagpapaalam. Dahil agad niyang inapakan at tinangkang patayin itong si Ichika at si Yami ng sabay sa loob lamang ng isang atake. Buti na lamang nagawa nitong si Ichika na itulak at isama ang kanyang kapatid para maiwasan ang atake niyon. Pero hindi yun sapat, hindi talaga nila magagawang makatakas kay Lucius kung ganito lamang gagawin nila. Tinangkan Lucius na hawakan itong si Ichika at gamitin ang kanyang soul magic para i-one-tap at patayin agad itong si Ichika. Subalit bigla na lamang may lumabas na isang kaliwang kamay para harangan at hawakan ang ulo nitong si Ichika. Yun ay walang iba kung hindi itong si Yami na nasa kanyang bagong form. Siya na ngayon ay parang isang literal na simbolo ng Black Bulls na nag-uumapaw ang dark magic at may sungay ng isang bull. Makikita din natin dito guys na ang sugat na naidulot sa kanya ni Morgan ay parabang nag-heal na at nanatili pang isang simbolo sa kanyang dibdib. Ito ang final form ni Yami Sukehiro, ang form na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-control at ng pag-adapt ng Demon Soul Pill na nag-boost ng kanyang abilities. Walang iba kung hindi ang kanyang Demon Kijin form. Sa state na ito, nasa maximum output ang lahat ng capabilities nitong si Yami Sukehiro. Subalit ang difference lang, nagagawa niyang makontrol. Nananatili siyang sane at hindi siya nagiging out of control tulad na lamang ng iba pang mga miyembro ng Yami clan. Hindi din tulad nitong si Ichika na nangangahulugan na mayu-utilize niya ang paggamit ng napakatinding power-up na to. At sa sumunod na panel, within a single slash, sa isang atake lamang nitong si Yami Sukehiro sa kanyang bagong form, napatay at na-annihilate niya ang isa sa mga clone ni Lucius Zogratis. Gulat na gulat ang clone nitong si Lucius, subalit wala na itong nagawa. Within just one attack, nahati ang kanyang katawan sa dalawa.
habang ipinapakita ang napaka-confident na mukha nitong si Yami Sukehiro at kinakausap ang kanyang kapatid na sinasabing way back then ang magagawa lamang na i-shoulder ang guilt ni Ichika na saluhin ang lahat ng kasalanan na nagawa ng kanyang kapatid. But this time around, it will be different dahil siya na mismo ang poprotekta kay Ichika. Habang itong si Ichika naman ay confident din at talagang nagtitiwalang nakatingin sa kanyang big brother. And that is where the chapter ends, pero huwag kayong mag-alala guys. Bukas na bukas, i-release din natin agad ang chapter 375 para hindi na kayo maghintay pa. Kaya naman para automatic ma-notify kayo at hindi na kayo mahuli sa pag-release natin ng bagong chapter na yon, siguraduhin mo lang na nakasubscribe, na-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka na agad kapag na-release na natin ang video. Huwag mo na din kalimutang mag-iwan ng like at i-follow ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account para never ka nang mahuhuli sa bawat announcement tungkol sa Black Clover. Bago natin tapusin ang video, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters natin na ito from the previous video. Napakasolid yung sumuporta guys. Maraming salamat. Stay safe sa bagyong Pipito guys. It is the updated Weeb and I will see you guys tomorrow.